Pero ngayon, ang sindikato ay si Bongbong Marcos mismo. Sindikato ng gobyerno! Tama! Mas malala pa kaysa noong narco politics. Ano? 4 na taon pa lang, maglilimang taon na lugmok na tayo. Sakto! At bakit ngayon ang tao para bang duwag? Para bang takot? Para bang bayad lahat? Dahil ang pinuno ng sindikato ay ang ating Pangulo. Ayun! Negative 31 ka, samantalang yung dinidemanda mo, yung gusto mong i-impeach, tumataas ang popularity habang lumalapit sa eleksyon. Sige, tagalan nyo pa ang impeachment. Lalong dapat maging bahagi ng ating turismo, ekonomiya, at pagpapatatag ng ating bansa. Because whether we like it or not, sila ang pinakamalapit nating neighbor. Yes. Ang kasaysayan ng China at Pilipinas 500, 600 years ago. Yes. Kasama natin sila. Bago ang mga Amerikano, ang China, ang kapartner ng mga Pilipino noong unang mga panahon ng ating mga ninuno. Kaya paborito nyo ang siupaw, siumay, at chapsoy. Yan! Tama! And Oliver. At tikoy. Yes, At puntahan na natin po, no? Dahil we're running out of time yung iba, solidarity message. Magkasunod po na magpapahayag ang isang general na abogado pa. Yes. Ang tanong natin sa kanya, sa kalagayan ni Marcos Jr. Brother Oliver, mayroon bang umiiral na undeclared instruments of martial law, selective but targeted? Bilang abogado at bilang bahagi dati ng Armed Forces of the Philippines, si Attorney at Brigadier General dati sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si Attorney Ber Garcia. Yes. Then kasunod, si Tatay Rani Lodovica. Alam mo na ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Garcia. Kilala niyo naman ako. Ako po ang National President ng UPI. Paliwanag ko lang po na hindi po bago sa UPI yung panawagan na magkaisa. Sapagkat kami gusto naming matuto sa ating kasaysayan na kaya tayo nasakop ng Kastila sa loob ng 300 taon ay dahil ang ating struggle ay hiwa-hiwalay. Hindi po tayo nagkakaisa, kaya hindi natin kayang talunin yung ating common enemy. Ganun po ang situation natin ngayon. We have a common enemy. Hindi po tayo nagkakaisa. Kaya ang panawagan po namin sa UPI, magkaisa na po tayo, kaya ang tawag namin, isang laban. Basta po ang laban ay sa pananagutan, basta po ang laban ay sa katotohanan, basta po ang laban ay katarungan, sasama po kami dyan. Kaya po makikita niyo po sana kami doon sa White Ribbon Rally. Except that nung makita namin yung nasa stage, hindi totoo to. Kasi yung nakaupo doon sa stage, hindi katotohanan ang hanap nun. Hindi pananagutan, hindi katarungan. So, nag-withdraw kami. Hindi na kami nagpakita. Pero kahit sino po ang manguna, sasama kami basta ang laban, katarungan, katotohanan, pananagutan. Maraming salamat for that clarification, General Ber Garcia. Kaya po kami nananawagan, sana magkaisa na po tayo, sama-sama po tayo sa laban at nang magkaroon na po ng tuldok ang lahat ng ating mga paghihirap. Gusto ko pong ipaliwanag din na kami sa UPI, karamihan, kung hindi man po lahat, dating Marcos loyalist. Ako po,
Defender po ako, fighter ako, talagang pinaglaban ko ang Maharlika Fund sa New York, sa New Jersey, dahil sabi ko mga Pilipino, kayo pa ang sisira, paano magtatagumpay kung kayo mismo ang sisira, ito'y para sa ating mga kababayan. Hindi, sabi nila, nanakawin yan. Totoo pala. Sa totoo lang, yung amain ko na talagang hindi naniniwala, hindi na kami nag-uusap dahil kay Bongbong. Dahil sa pagtatanggol ko kay Bongbong, dahil sa pagtatanggol ko. Kasi naman para sa akin, kaya ako pinagtatanggol, Pilipinas, Pilipino. Bakit ako humiwalay? Kami po sa UPI, ang paninindigan namin ay ang pagtatanggol, pagsunod at paggalang sa ating saligang batas. Kapag ikaw po ay nagpadala ng Pilipino sa ibang bansa, pag ikaw ay nag-abandona ng Pilipino sa ibang bansa, hindi mo na ako kakampi. Magkaaway na tayo. Isipin nyo, sinuko natin ang dati nating Pangulo. Simbolo ng ating pagkatao ng Pilipino. Hindi man yan na-demanda dito sa Pilipinas, hindi man yan. Pagkatapos doon mo pahahatulan sa mga banyaga, sa mga dayuhan, bakit sila lang marunong ng justisya? Ama! Bakit walang nagdemanda dito? Sabi nila, kasi hawak niyo korte. Panahon na ni Bongbong nung pinadala siya doon na hindi pa rin gumagana ang korte natin noon. The ICC is complementary only when justice in the country is failing. Failing ba tayo? Hindi! Yung 15 maestrado ng Supreme Court, puro magnanakaw at walang wentang tao. Magagaling po yung 15 yun. Matatagal lang magsulat. Yan po yung, kaya nananawagan tayo ngayon, ang sinasabi natin siya ay magsusona, second to the last sona, if not the last. Ang ina-expect lang, alam po ninyo yung araw, basta may sona, people are excited. Yes. Di po ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo? Lahat makikinig. Talagang sinasantabi lahat ng trabaho para lamang mapakinggan ang 1 oras, 2 oras na State of the Nation address ng ating Pangulo in excitement to learn, to hear anong nangyari, anong ginawa mo, how are you going to bring us to prosperity. Ngayon po ba excited pa kayo? Hindi! Curious. Ano na naman kayong kasinungalingan na sasabihin nito? Tama. Ano na naman kayong pambobola sasabihin nito sa amin? Kasi wala naman po siyang sinabi totoo. Hindi po ako naninira sa kanya, katotohanan lamang po. Mahiya naman kayo. Nahiya pa sila. Hindi! Hanggang ngayon, nahihiya pa sila sa atin. Hindi! Marami ng pinangalanan. Kinasuhan ba nila? Yung mga nagpangalan, kinasuhan na nila. Kinulong na nila. So yung tanong mo kanina, meron bang gumagana, ano ba tayo, meron pang undeclared martial law? Para pong meron. Dahil wala naman tayong kalayaang magsalita. Pinakasuhan. Meron po ako nakausap na mga government employees, guro. Sabi nila, sir, marami kami gusto sana naming sumama sa rally. Kaya lang, bawal. Bawal. Bakit bawal pagka nasa gobyerno ka? Bakit bawal hindi ka na pwedeng magsalita? Bakit bawal hindi ka na Pilipino? Pinaliwanag ko yan nung minsan doon sa aking post, yung sinasabing non-partisanship. Pag non-partisan, pwedeng magsalita, kaliwa o kanan pwede mong sabihin. Pagka pinigilan mo na pintasan yung kaliwa o pintasan yung kanan, partisan ka na. May pinapanigan ka na. A non-partisan atmosphere is neutral. Pwede natin pag-usapan, bakit ganito, bakit gano'n. Sa kampanya, sa eleksyon, bawal ang partisanship, nasa batas yan. Pero halalan ba ngayon? Hindi. Napansin ba ninyo yung mga pulis doon sa Canada? Nung inaaway si Claire, you go ahead, you talk, it's your freedom. This is a free country. Ganon talaga dapat tayo. Kaya nga to si Castro. Lahat ng lumalaban, kinasuhan na, kinulong na, ginawa na ng kung ano-ano mga hindi katotohanan mo, mga demanda.
Ako po, kami po, sa darating na SONA, ang amin lamang inaasahan, trust. Restore trust. Ano kaya ang gagawin, sasabihin ng Pangulo para maibalik niya ang tiwala ng taong bayan sapagkat right now, Wala na pong tiwala. negative. 87. Yung huli nakita ko, negative 27 pero I think he has reached negative 30 something sa Pulse Asia at sa SWS. Negative 31. See? Negative 31 ka, samantalang yung dinidemanda mo, yung gusto mong i-impeach, tumataas ang popularity habang lumalapit sa eleksyon. Sige, tagalan nyo pa ang impeachment. Lalong nagsisimpatya. Tama po si Atty. Luna eh. Kami nila Atty. Jing. Kung natuloy yung impeachment na ginawa namin, yun, kaya hatak-hatak niya, isang malitang ebidensya. Kinuha po namin talaga yun para pagka inilahat namin, hindi kayo mabobore katulad ngayon. Boring eh. Boring. Boring. Because you are trying when there is nothing. Yes. Tama. See, hindi eh. Pero kung napagbigyan kami, ay naku. Eh, pagpresenta ni Atty. Luna ng mga ebidensyang kinuha namin sa Kongreso at sa Senado, ay ayos. Aba, sa Senado, pagkakuha namin ng ebidensya, bakit daw pinayagan, pinalitan yung tanggal yung tao. Yan nagbigay sa amin. May demokrasya pa ba? Wala. Yun, no. Alam po ninyo, pag ang tatlong sangay ng gobyerno nagkaisa-isa na, executive, legislative, and the judiciary, plus the fourth estate, The media. wala na tayong demokrasya. Democracy is dead. Kaya palakpakan po natin ang ating Yes! mga kasamang matatapang. Mabuhay! Sila na lamang po naglalahad ng katotohanan para sa ating lahat. Kung wala sila, hindi madidinig ng buong bansa. Tama po kayo. Okay. Salamat mga independent vloggers. Restore trust. Sabi ng Amerika, we will dismantle the ICC brick by brick. And we will call upon the people, the countries that we support, to do the same. Gusto kong madinig kay Presidente Marcos sa SONA sa Lunes, ano ang gagawin ng Pilipinas? Yun. Ano, nasaan ang stand ng Pilipinas doon sa panawagan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, demolish the ICC. Gusto ko pong malaman yan. Gusto kong makita yan. Flood control. Paano naman? Gusto ko pong makita yung talagang mga malalaking tao. Speaker Romualdez. Yes. Yung mga in-identify na tumanggap ng baleta. Gusto ko po makitang kasuhan. Gusto ko rin pong makitang arestuhin nila at magtaas ng kamay na nakaposas. Na-aresto na po ako sa wakas. Lalo na si Romualdez. Yan. Tapos gagawa sila. Sasabihin nila si ganito state witness, si gano'n state witness. Lahat po yun panluloko. Pero ganito po ang maganda sa panluloko nila. Tayo po, hindi na tayo naniniwala, hindi na tayo naloloko. Ang naloloko na lamang po nila, yung mga taong adik sa kasinungalingan nila. We agree. So yung lahat po ng ginagawa nilang panluloko at pagsisinungaling doon sa mga nauutok pa nila. Ayaw pang gumising or yung mga nakikinabang. Tinabang na baleta. Inuubos ninyong ninakaw ang pera tapos ngayon mangungutang kayo ganun din karami para mapunduhan niyo yung mga project na dapat nagawain. Exactly. Gusto ninyo mag-imbestiga, buksan natin yung ganito, yung ganon. Katulad yan, tinatarget nila si Senator Alan. Eh bakit hindi kayo mag-imbestiga doon sa Ilocos Norte na makita natin kung anong klaseng flood control ang natapos doon? Tama! Tama! Trust, Mr. President, nag-aantay ang taong bayan. Ano ang gagawin mo para mabawi ang tiwala ng bayan? Ano ang gagawin mo sa tao mo na naninikil ng kalayaan ng tao na katulad ni Director Matibag? Di ba dapat mag-resign yan?
Di ba dapat tanggalin yan? Tanggalin si Matibag, tanggalin si Matibag, si Boying palayasin, si Matibag, tanggalin si Boying palayasin. Yun ang mga salot ni Marcos. Sino yung isang sinabi mo? Boying. Yes. You know why? Ako personally, pinapanawagan ko na mag-resign si Boying. Number one to me, he did not qualify to that position. May kaso si Boying eh. And that disqualified him. Anong ginawa ng magiging bata niya doon? Inandakit yung kaso. Pati yung ibang mga kasabayan na andakit o asa na due process doon. Paano na yung mga complainant ng mga ibang kaso? Paano na ngayon yung complaint sa kanya? Na inandakit tapos siya naupo doon. So in the first place, he did not qualify. To me, he did not qualify. Yung po ang aking personal stand with all due respect to him, he did not qualify. Hindi rin siya nag-qualify because his sense of justice. Alam ko, 5 minutes. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Babalik ka. Sabi ko sa'yo, hindi kasi. Kasi pag nagtalumpati po ako, talagang ang limit ko lang ng 5 minutes and 1 hour. Pero babalik ka si General Ver. Ganito po. Ginraduhan namin si Presidente on 4 aspects. Yung EPIC na tinatawag namin. EPIC. E for economy, bagsak siya. P for peace and order, bagsak siya. Kami nung nag-usap kami ng aming mga kasamahan, hindi ko na babanggitin, basta, on infrastructure, zero. Meron bang napagawa si Presidente Marcos on infrastructure? Zero yan sa amin. May promise siya, build better, di ba? More and better. Pagkatapos sa governance, in all these 4 aspects, bagsak siya. So we'd like to hear Mr. President address these issues. Tingnan natin kung meron ka pang magagawa sa natitirang 2 taon if you still have 2 years. Mga kababayan, maraming salamat. Mabuhay General Ver Garcia! Abogado na, general pa ng taong bayan. Tatay Rani, we would like to invite you on stage and everybody please stand up para po dahil wala tayong mga entertainers na magagaling. Tayo na lang ang awit, Tatay Rani. Okay, dito ka Tatay Rani, please. Okay. Awitin po natin ang Pilipinas kung Hello. Yes, yan. Okay. Yes. okay. Pilipinas kong mahal, and then we will listen sa pananaw at pahayag ng isang community leader na ang buhay ay hindi lamang konseho sa Quezon City, kundi mismo ang komunidad ng taong bayan. Yes. So, everybody please join us sa Pilipinas kong mahal. Yes. Brother Oliver, go ahead. Yes. Ang bayan ko'y Pilipinas, lupain at ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, na alay ng sagdaldilan, at sa kanyang hiyuin at ganda, tayo man ay nahalina. Bayan kong bihag ka, nasagdan sa dusa. Everybody join us. Join us. Ibon man may dayang lumipad, kulungin mo at tumipiyan. Bayan pa kayang sakdal dilang, ang limang nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aming natiga, makita kang sakdal laya. Kay sarap mabuhay
Kung walang alipin at may kalayaan, ang bayang sinisiin, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa tigas ng paglaya. Maraming salamat. You can take your seats. Tatay Rani, Yes, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam nyo, ako po ay saksing buhay kung gaano at ano ang nangyayari sa bayan natin mula nung ako ay naging kapitan sa Barangay Batasan Hills year 2002. Noon pa po talamak na ang problema sa peace and order. May korupsyon, pero narco-politics ang problema natin noon. Ang sindikato nagmumula sa maliit hanggang sa pinakamataas, hiniran lang. At saksi rin po ako nung naging presidente 2016 ang ating minamahal na President Duterte kung paano niya binuwag ang walang leader, walang presidente na noon na naglakas loob na buwagin ang narco-politics natin noon. Bakit narco-politics noon? Ultimo sa barangay, ultimo patrolman ng pulis, ultimo mayor, ultimo governor, ultimo mga congressman, ultimo mga senador. Involved lahat sa droga. Ilang presidente ang nag-try pero hindi sila naging successful. Ang Davao kinilala dahil merong isang mayor na may bayad, nagmamahal at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Tama. Which noong 2016, uhaw ang Pilipinas. Uhaw kami sa leader na tumatayo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya, nung naghayag na tatakbo si Mayor Rodrigo Duterte, isa kami sa nagpapasalamat at tumayo na sana tumuloy siya. At noong nanawagan, piso-piso sa luneta, dahil wala nga raw siyang pera, nandun po kami. At doon, taong bayan na ang naghangad ng pagbabago. Walang pondo, pero nakita niyo po, dahil may pahintulot sa Diyos, nanalo ang isang Rodrigo Duterte. Iyon! Palakpakan po natin ang tagumpay na yon na binanggit ni Tatay Rani. And the rest is history na. Pero ngayon, ang tunay nating kalagayan ng ating bansa, noon ang sindikato hindi umaabot sa Pangulo. Pwedeng negligence, takot ang Pangulo, kaya laganap ang krimen at droga noon. Dahil ang krimen ay drug-related po lahat yan. Eksakto! Pero ngayon, ang sindikato ay si Bongbong Marcos mismo. Sindikato ng gobyerno! Sindikato! Mas malala pa.
kaysa noong narco politics. Ano? 4 na taon pa lang, maglilimang taon na lugmok na tayo. Sakto. At bakit ngayon ang tao para bang duwag? Para bang takot? Para bang bayad lahat? Dahil ang pinuno ng sindikato ay ang ating Pangulo. Ayun! Presidenteng sindikato! Kaya lahat ng departamento natin, sindikato na ang galawan. Mali ka. Terrible. Ang Diyos na ang kumilos para imulat tayo sa tunay na sitwasyon ng administrasyong ito. Last year, mayabang na naghayag sa kanyang zona 5,000 plus flood control. Tapos na, accomplished niya. After 2 days, ang Diyos ang gumawa, pinasinungalingan ang sindikatong BBM na to. Bumaha, pinakita, pinamulat sa atin kung gaano kawalang hiya. Alam nyo, kasi pagka-addict ka, wala ka ho sa tamang pag-iisip. Konektado lahat po yan. Kahit tanong nyo kung may kamag-anak kayong addict. Nakikita namin talaga yan. Tama yan. Buong pamilya namumroblema. Buong pamilya ninanakawan. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw at sa buong komunidad na. Yan ang nangyayari kay Bongbong Marcos ngayon. Adictus. Pinigitan pa ang pagkawalang hiya ng ama. Wow. Sabi nga natin noon, nung kumakandidato at naniniwala tayo sa kanya, ako hindi ko binoto talaga yan. On the record do yan. Mabuti si Tatay Rani, hindi na nadamay sa budol ni Marcos. Na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Tama naman. Pero ngayon, ang kasalanan ng ama, hinigitan pa ng anak! Yeah! Malala! Nakakalungkot po dahil lahat kontrolado ng sindikato dahil ang gobyerno ang sindikato nabubusalsalan. Bukod sa pera, may takot dahil buti pa yung ama, deklarado ang martial law, pero yung silent martial law ngayon natin, mas nakakatakot. Na, ito po ay may advance info ko sa inyo. Yes, Tatay Rani, go ahead. Yes. Labas. Labas mo, tatay. Ang kanyang ire-report sa zona, arestado si Speaker Romualdez. Hoy, sana! Pero, Tatay Rani, Pero, ano yun? Explain, please. pero, nagsalita, hindi ako ang mastermind. Kaya, ang script na bago na. Dahil baka magturo. Supposed to be ngayon, lalabasan ng warrant. Aha. Aha.
Laga na yan. Nabago na naman, binago na naman ang istorya. Ang i-report na lang sa Monday, sinampahan na ng kaso si Speaker Romualdez. Oh, wow! Umatras ang bayag ni Marcos. Turo-turuan na. Papayag, maniniwala pa ba tayo? Wala na. Wala na. Hahayaan pa ba natin sisip-sipin pa ang kaban ng bayan? Hindi na. Hindi na. Noon, narco-politics lang at peace and order. Ngayon, Ang problema natin ngayon, narco-politics na, talamak pa ang korupsyon, ang higit sa lahat, ang puno ng sindikato, pinagsama sa isang tao, may droga na, may droga, sinungaling, sinungaling pa, Adik. at higit sa lahat, Nanakaw. adik, hindi lang sa droga, Kundi? pati sa pera ng bayan. magnanakaw!